Sa puso ng isang masiglang barangay, kung saan ang bawat isa ay magkakakilala, nakatayo ang isang maliit na sari-sari store na nagsisilbing tagpuan ng lahat. Ito ang tindahan ni Aling Nena. Si Aling Nena ay kilala sa kanyang ngiting abot tenga at pusong bukas sa pagtulong. Madalas siyang magbigay ng libreng candy sa mga bata at handang makinig sa problema ng sinuman. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi matinag sa kanyang tindahan, isang maliit ngunit malinaw na karatula na nagsasabing, "Paumanhin, bawal po ang pautang." Ang patakarang ito ay madalas pag-usapan ng mga kapitbahay. Napakabait ni Aling Nena pero napakahigpit sa utang, bulong ng ilan. Ang hindi nila alam, ang patakarang ito ay isinilang mula sa isang mapait na karanasan sa nakaraan kung saan ang isang maliit na utang ay sumira sa isang malapit na pagkakaibigan at muntik nang magpabagsak sa kanyang munting negosyo. Para kay Aling Nena, ang patakaran ay hindi pagdamot, kundi isang aral sa disiplina at pagpapahalaga sa pinaghirapan. Ang kanyang matalik na kaibigan at kumare ay si Mila. Ang kanilang samahan ay higit pa sa kapitbahay. Sila ay parang magkapatid. Ngunit si Mila ay may ibang pananaw sa pera. Para sa kanya, ang bukas ay laging may paraan at ang paggastos ngayon para sa kasiyahan ay isang bagay na hindi dapat ipagpaliban. Isang hapon, dumating si Mila sa tindahan ni Aling Nena na may dalang mahabang listahan ng mga bilihin para sa nalalapit na kaarawan ng kanyang anak. "Kumare, pakilista muna lahat ng ito. Sa katapusan pa kasi ang sahod ng mister ko, pero ayokong malungkot ang anak ko sa birthday niya." Pakiusap ni Mila, puno ng pag-asa ang mga mata. Wala akong pambili ng cake, please. Bumuntong hininga si Aling Nena. "Kumare, alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa iyo, pero ang patakaran ng tindahan, hindi ko pwedeng baliin," marahan niyang paliwanag. "Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala sa iyo. Ito ay para sa kabuhayan nating lahat. Kapag ang isang negosyo ay nasanay sa pautang, mahirap na itong makabawi. Pero para lang naman sa kaarawan ng inaanak mo," giit ni Mila, "nagsisimula ng magtampo. Parang nag-iba ka na, Nena. Simula nang umasenso yang tindahan mo, naging gahaman ka na." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Aling Nena. Sa kabila ng sakit, nanindigan siya. "Pasensya na talaga, kumare." Umalis si Mila na nagdadabog, dala ang sama ng loob. Para maituloy ang handaan, lumapit siya sa isang nagpapautang na may malaking tubo. "Saglit lang naman ito," sabi niya sa sarili. "Babayaran ko rin agad." Lumipas ang mga araw na hindi nagpapansinan ang magkumare. Ang dating masayang kwentuhan sa umaga ay napalitan ng malamig na katahimikan. Si Mila ay lalong nabaon sa utang dahil sa malaking interes, habang si Aling Nena ay malungkot na pinagmamasdan ang pagbabago sa kanyang kaibigan. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa kanilang lugar. Ang hangin ay sumisipol at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na kalabog ang gumising sa pamilya ni Mila. Bumigay ang kanilang bubong. Ang tubig ay pumasok sa kanilang bahay, sinisira ang mga gamit na pinaghirapan nilang ipundar. Kinabukasan, tumambad sa lahat ang lawak ng pinsala. Ang bahay ni Mila ay isa sa mga pinakamatinding tinamaan. Habang siya ay umiiyak sa gitna ng nabasang mga gamit, walang magawa dahil ang perang dapat sana ay ipon ay napunta sa pagbabayad ng utang. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Aling Nena. Kasama ang kanyang asawa, may dalang mga gamit pang-ayos, mainit na pagkain at tuyong damit. Walang salita, sinimulan nilang tulungan si Mila. "Nena, bakit?
Humihikbing tanong ni Mila. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo, niyakap ni Aling Nena ang kanyang kaibigan. Ang patakaran sa tindahan ay negosyo. Ang pagkakaibigan natin, iba yon. Ang pagtulong sa oras ng kagipitan ay walang katumbas na presyo, sabi ni Aling Nena. Ang pag-iwas sa utang ay para hindi tayo masanay. Pero ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa isang kaibigan, ay isang obligasyon ng puso. Sa mga bisig ng kanyang kumare, lubos na naunawaan ni Mila ang lahat. Ang aral ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng responsibilidad, paghahanda, at higit sa lahat, ang walang kondisyong pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Mula sa araw na iyon, ang kanilang pagkakaibigan ay muling nabuo, mas matatag at mas makabuluhan kaysa dati. At ang kwento ni Aling Nena, ang tinderang ayaw magpautang, ay naging isang alamat sa kanilang barangay, isang kwentong may aral tungkol sa talino, sa paghawak ng pera at sa yaman ng tunay na pagtulong.